Ano ang tunay na pagsamba na tinatanggap ng ating Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Sister Annalyn Timonera and happy anniversary po kay Sir Oliner and Sister Julian Educalani. Now yung topic po natin ngayon ay patungkol po kay Abel, tunay na pagsamba. Ano nga ba yung tunay na pagsamba na tinatanggap ng ating Diyos? Now, sa Genesis chapter 4 po, makikita po natin yung magkapatid, si Cain at Abel. Pareho po silang sumamba sa Diyos, pero si Cain po ay hindi naging katanggap-tanggap yung pagsamba niya sa Diyos. Pero si Abel naman po, siya naman po ay naging katanggap-tanggap sa ating Diyos. Sabi po rito sa Genesis chapter 4, babasahin ko po sa Tagalog. Ito po ang istorya ni Cain at Abel sa first 4 verses po. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, "Nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon." Kasunod nito ay ipinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa. So isang magsasaka at isang pastol. Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon, at pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Now dito po sa istorya na ito, pag binasa niyo po ng buo, kung hindi niyo po napanood yung devotion natin kahapon, kinalugdan ng Diyos si Abel pero si Cain po hindi. Sapagkat hindi po tama yung attitude, yung puso ni Cain. At dahil po rito, si Cain po ay nainggit sa kanyang kapatid at napuno siya ng galit na nagdulot ng pagpaslang. Later on po, pinatay niya yung kanyang kapatid na si Abel. Now, ano po bang tinuturo ng Genesis chapter 4 patungkol po sa pagsamba? Now, magbibigay po ako sa inyo ng tatlong bagay na matututunan po natin dito. The worship that pleases God. Ito po yung pagsamba na nakakalugod sa ating Panginoon. Una-una po, worship must be offered by faith in God. Ang pagsamba po ay inaalay natin sa Panginoon nang merong pananampalataya sa Diyos. By faith. Tingnan niyo po yung Hebrews chapter 11. And by the way, bago tayo pumunta sa Hebrews, magandang tanong muna, paano ba nila natutunan na pag nag-aalay sa Panginoon, kailangan isakripisyo yung hayop? Saan ba nila natutunan yon? Wala pong nakalagay exactly sa mga talata, pero ang makikita po natin dito, naging practice na po nila na mag-alay ng tupa. Nag-aalay sila ng tupa. Now, bakit po? Bakit kailangan mayroong isakripisyo? Now, kung naalala mo niyo po yung devotion natin nung nakaraan, ang Diyos po ang unang nagsakripisyo. Sila po ay dinamitan ng Diyos, sila Adan at Eva, dinamitan po sila ng Diyos ng balat ng hayop. Meaning to say, ang Diyos mismo ang nagsakripisyo ng isang hayop para damitan ang mga tao, sila Eva at Adan sa kanilang kahubaran. So ito po ay sumisimbolo ng darating na Mesaya, ang ating Panginoon Jesucristo, na siya po ang magdadamit sa atin ng kabanalan upang makaharap tayo muli sa Diyos. Kung maalala niyo po sa istorya ng Eva at Adan, ang una po nilang ginawa pagkatapos nilang magkasala ay nagdamit sila ng sarili nilang tinahi mula sa, marahil sa mga dahon-dahon lang na tinahi nila at pinansaplot nila sa kanilang sarili. Pero sabi ng Panginoon, hindi sapat yan. Ang kinakailangan sa inyo ay madamitan ng isang balat ng hayop. Again, ito po ay sumisimbolo sa gagawin ng Panginoon Jesucristo later on. Now, dito po sa sakripisyo na ito, marahil natuklasan na nila Eva at Adan, marahil tinuro ng Diyos sa kanila kung paano tinuro ng Diyos sa mga Israelita kung anong sakripisyo at paano magsakripisyo, mag-alay ng hayop sa Panginoon. Ito po ay simbolo ng pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. So naniniwala po ako na tinuruan na ng Diyos early on
sila Eva at Adan, yung pamilya ni Adan, paano mag-alay ng hayop na sumisimbolo ng ating Panginoong Jesucristo. At si Abel po, by faith in God, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, doon sa tinuro ng Diyos sa kanila, paano mag-alay ng hayop, ito po ay naging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya po malalaman natin sa Hebrews chapter 11 verse 4, sabi po rito, by faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous. Itinuring siyang mabuti, matuwid. When God spoke well of his offerings, and by faith, Abel still speaks even though he is dead. So worship must be offered by faith in God. Kailangan kang mayroong pananampalataya sa Diyos at kilala mo kung sino yung Diyos na sinasamba mo. Pangalawa po, worship must come from the heart. Ang tunay na pagsamba po ay nagmumula sa puso. Si Abel po, nung sumamba siya sa Diyos at nag-alay siya sa Diyos, ito po ay bukal sa kanyang kalooban. Kaya po ibinibigay niya yung pinakamainam na hayop bilang sakripisyo para sa Diyos. Hindi po ito tira-tira lang, no? Marahil yung kay Cain, basta makapag-offer na lang. Kaya po sinasabi sa ibang talata sa Biblia patungkol po kay Cain, sabi nito, do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. So sinasabi po na banal na kasulatan na yung mga ginagawa ni Cain ay masama, hindi po kaaya-aya sa paningin ng Diyos. So worship must come from the heart, mula sa puso. Hindi basta ginagawa na lang ng panlabas ng katawan, pumapalakpak sa Diyos, kumakanta sa Diyos, pero wala sa puso. Madalas po nating nagagawa yan. Isa pupunta tayo sa church community, aawit sa Panginoon, pero minsan panlabas na lang, yung puso natin ay hindi tama. Pangatlo po, worship must be the best offering. Kapag sumasamba po tayo, ang binibigay natin sa Panginoon, hindi tira-tira, pinakamainam. Kaya nga po, kahit nagbibigay tayo ng ating ikapu or tithes, kung nagpa-practice kayo ng tithes, no? Hindi ito yung huling ikasampung bahagi. Ito yung unang ikasampung bahagi. Ibig sabihin, before anything else, ibinigay mo na yung para sa Panginoon. At hindi lang po tithes and offering. Ibig sabihin po ng pagsamba yung maibigay mo lang yung tithes mo, that's it. Dapat bukal din sa kalooban yon. Kaya nga merong generous. Sa amin po kasi ang pina-practice, bukod sa tithes, yung iba sa amin tithes ang pina-practice. Pero ang tinuturo ko pa ay sacrificial giving. Ibig sabihin, pag nagbibigay ka para sa Panginoon, para sa mission, para sa mga gawain sa iglesia, ito po ay may pagsasakripisyo, no? Mabigat sa kalooban. Hindi mabigat, actually may kurot sa puso. Iba yung mabigat may kurot sa puso, ibig sabihin something mahalaga sa iyo na ino-offer mo sa Panginoon. Kagaya po ni Abel, ang ino-offer niya yung pinakamainam na mga alaga niyang tupa, o mga alaga niyang hayop. So, worship must be the best offering. Bakit? Kasi ino-offer mo yun sa Diyos Hindi tayo nagbibigay sa Diyos ng tira-tira lang natin o yung leftovers. Ang binibigyan natin sa Diyos laging yung pinakamainam, unang bahagi ng, let's say, sa pananalapi natin when we offer something. Hindi naman kasi tayo nag-offer ng tupa ngayon Hindi na tayo nag-offer ng mga gulay. Ang in-offer natin sa Panginoon madalas ay yung ating pananalapi. Yan po yung kadalasan ginagawa natin sa church, pero hindi lamang po limited sa finances yung in-offer natin sa Panginoon. Yung buhay po natin, ino-offer natin sa Diyos araw-araw. That's why we have to give our best every day. Best effort every day. Maging sa trabaho natin, pinagbubuti natin kasi offering natin sa Panginoon yon. Isang uri ng pagsamba yon. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? 3 bagay rin po, no? Number 1 po, give your best effort to God. Ang pagsamba po sa Panginoon, hindi lamang po ito pagbibigay ng pananalapi or pagbibigay ng ikapu or offering sa church. Yung pagsamba po malawak po yan. Lahat po na ginagawa natin everyday,
bahagi po ng pagsamba. Kaya nga po madalas kong tinuturo na kahit na sa trabaho ka, pag ginagawa mo yung best mo, hindi para sa boss mo, kundi para sa ating Panginoon, that's an act of worship. We have to give our best effort to God. Pinakamainam. Kaya po naniniwala ako pag Kristiyano ka, dapat excellent ka. Pag Kristiyano ka, nakikilala ka bilang, excellent. Mahusay. Pinaghuhusay mo lahat ng iyong ginagawa. Kasi nga, we believe that all acts, all things we do, whether in the church or outside the church, all of those are acts of worship. Kaya po nasa trabaho ka man, nasa tahanan, nasa kitchen, lahat po ng iyon ay isang uri ng pagsamba. So give your best effort to God. Isipin mo kapag naglalampaso ka ng sahig, pagbutihin mo kailangan malinis na malinis yan. Kasi isa yung uri ng pagsamba. So ang pagsamba po ay hindi lamang yung pagkanta sa church, hindi lamang yung pagigitara o pagtugtog or pagiging member ng praise and worship team. Hindi lamang pagiging usher, hindi lamang pagbibigay ng ikapo or tithes. Ang pagsamba po ay kabuuan ng ating buhay and we have to be excellent in everything we do. Pangalawa po, give your offering from the heart. Every time you offer something to God, dapat ito po ay bukal sa ating kalooban. At kung bukal ito sa ating kalooban, magiging generous tayo. So, when you give, you have to give from the heart. Ako po personal kong principle sa buhay, naniniwala po ako na yung Diyos ay generous. Mas generous kesa sa atin. So, when we act generously, God will be more generous to us. Because God is generous to generous people. Kaya po, kapag bukal sa kalooban natin, nagbibigay tayo, tumutulong tayo sa kapwa, or pag inaalay natin yung ating pagbibigay sa iba o sa mga nangangailangan bilang pagsamba sa Diyos, and we're being generous, God will also be generous to us. God is generous to generous people. So, when you give, you always have to give from the heart. Merong kaligayahan sa puso. Again, sabi po ng banal na kasulatan, God loves a cheerful giver. Gusto ng Diyos yung mga taong masayang nagbibigay. Number 3 po, give with a conviction that God is worth it. Pag nagbibigay tayo, meron dapat tayong conviction na talagang isinasa puso natin na God is worth it. Hindi po natin binibilangan ng Diyos na, okay, ang dami kong binigay sa inyo, Panginoon. Eto, nagbigay na naman ako. Last week, nagbigay ako sa inyo. I'm offering my life to you. Araw-araw. Hindi tayo nagbibilang ng offering sa Panginoon. Why? Because we believe that even if we give our all, lahat ng ibibigay natin sa Panginoon, di pa rin sapat. Bakit po? Kasi mas naging mabuti ang Diyos sa atin. Hindi natin kayang bayaran ang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi natin kayang bayaran ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. What we can do is just give our best for God. Ibigay yung lahat, ibigay yung pinakamainam para sa ating Diyos. Na merong conviction na, Lord, you are worth it. Hindi man sapat yung ino-offer ko sa inyo. Yung buhay ko na ito, hindi man ito sapat, pero I know you are worth it. Karapat-dapat kang tumanggap ng pinakamainam sa akin. So every time we serve God, we have to have this conviction na, Lord, karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang papurihan. Karapat-dapat kang pag-alayan ng aking buhay. Kaya hindi tayo magiging bitter sa ating pagsamba. Si Cain marahil nagiging bitter siya eh. Pag nag-o-offer siya ng mga gulay niya sa Panginoon, nagiging bitter siguro siya kasi ang sabi sa Bible, yung ginagawa niya masama eh. Now, tayo po, we are happy to give our best for God. Kasi alam natin, Lord, karapat-dapat ka. Yung lahat ng binibigay ko sa inyo, kung tutusin, kulang to eh. Hindi ko kayang bayaran ang ginawa ninyo. Pero, Lord, this is my best and you are worth it. Now, para po sa ating discussion, why does God care more about the heart than what we give Him? At tayo po'y manalangin. Lord God, thank you for reminding me that the worship that pleases you is rooted in faith,
not mere performance. Forgive me when I give without fully trusting you, or when my heart is divided. Teach me to worship you sincerely, offering my whole heart and my very best. Help me give with joy, excellence, and conviction, knowing that you are truly worthy of all I am and all I have. Shape my worship so it reflects deep faith, genuine love, and wholehearted devotion. May my life continually honor you. In Jesus' name, amen and amen. Kung kayo po may natutunan, paalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.